Hello, hello, hello. Hello, good morning, good afternoon, good evening po. Samahan niyo ako. Nihingal pa ako. Ganda. Nandito ako sa Kawasaki Daiichi. Grabe, yan nyo, ganda. Sasampung po ako. Take action. Take action sa ating, sa ating mga pangarap. Sana ba yung aking route? Look at to, no? Ganda ng place. Take action sa ating mga pangarap. Sabi nila, masakit talaga. Ano daw yung, masakit po sa yung lahat ng mga pangarap natin. Matutupad lang kung gagawa tayo ng action. Diba? Dapat dito. Yan. Kasi kung hindi naman tayo gagawa ng action, sasabihin natin na ay ayusin ko muna yung may aayusin muna ako. May gaganon pa ako. Wala pong mangyayari. Kasi ang pagbabago naman isa long talaga. Ang success po, hindi lang hindi lang yan sa pera ang batayan. Ang success is kung ano yung binabalyo natin. Success na para magkaroon ka ng good confidence at saka success para ma-align yung ating ano ating sarili at success din para magkaroon tayo ng self-esteem, di ba? Kasi almost sa mga sa atin na sabi ang success is batayan sa pera. Pag daw may pera ka, successful ka na. Marami pong successful na they failed, di ba? They failed. Yung parang nasasakal sila or pagod na sa sa kanilang buhay, 'di ba? But yung mga taong nagpo-push na ano matuto kung ano yung talagang iba-value nila or ano yung aayusin nila sa buhay. Ako ganun eh. Nung hindi pa ako business owner, yes, yet nakakakain ako ng tatlong tatlong meal sa maghapon. Kain ka na tatlong beses. May temporary ano ba yun? Temporary parang happiness. Pero hindi naman naka-align yung ating ating buhay. Kasi kagabi na ko kay Jim Rowe about you the 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 most talaga na kahit sino mga kilala siguro si Jim Rowe just because yung nagawa niyang legacy dito sa mundo eh. Ang dami niyang natulungan na hindi lang business owner pati yung mga
nagsusuffer sa gusto ng something na pagbabago sa buhay. Ayun, yung dapat no, ganun yung aking, ito yung tinatahak ko. Sige na, labas na tayo. We need to take action talaga sa ating sa ating buhay kasi para maayos or ma-align or yung ating kung yung even na ngayon yung buhay mo o nga nakakakain nga tayo na nga tayo ng kasi pag nasasanay tayo kasi ng temporary na kaligayahan eh. Ay, look at si Lolo, oh. Nag-exercise si Lolo. Ay, oh, tingnan mo. Puriyay. Ang ganda nun. Puriyay daw. Kailangan talaga i-push natin ang sarili natin to something na kasi ugali na natin yung bukas na lang, mamaya na lang, may aayusin pa ako, saka na lang ako. Kasi na tayo, yung parang natatakot tayo na sa ayan. Sinagot ko lang po yung aking anak. Yun. Asa na ba ako? Nakalimutan ko talaga yung sinasabi ko. yun nga po. Take action sa ating mga pangarap. Kasi kung hindi natin iti-take action, talagang mahirap yung mga bagay na dapat natin baguhin sa sarili natin kasi kalaban natin ang katamaran natin, procrastination natin, ang laziness natin, ang natin lahat na talaga but ako sa situation ko hindi masyadong hindi madali nga po kasi ang yung minimithi kong pagbabago or yung talagang mahirap i-climb yun but hindi ako sumuko kasi sa bawat hindi ko pagsuko ay nakakakita ko ng potential. Yung potential, lahat tayo may potential, lahat tayo kailangan lang natin mag-action. Kasi kung hindi natin mag-action, isipin na lang natin na anong gusto natin, pag yung sa 5 years na na darating, anong natin sa ganun pa rin ba magiging buhay natin, parang paulit-ulit lang, hindi walang pagbabago. So we need to learn talaga na matuto sa mga expert, yung mas matuto sa yung matuto tayo sa mga taong mas may kaalaman, mas may alam sa ating kalam. Misip kasi tayo eh. Ay, alam ko na yan. Kayang-kaya yan. Ang pinakamahirap kung sa buhay ng tao, hindi yung yung mag-aral. Hindi yun ang siguro I think na ang pinakamahirap yung baguhin yung sarili. Yun yung pong kasi every na step na ginagawa natin sa pagbabago ay nagkakaroon ng magandang result man yan
sa hardest natin na napakahirap. Minsan gigising ka sa umaga, parang isusuko mo na lang yung pangarap mo. Tas babalikan na naman sa sa pagtatrabaho, even though kahit na mag-spend tayo ng 5 years or yung ating buhay 5 years, the same na ganun pa rin ang ating buhay, 'di ba? So piliin na natin ang mag-work sa sarili natin, kasi yun yung ginawa ko. So hindi ako napapagod na i-share yung journey ko, just because dahil sa journey ko na pag-push ko ng aking mga pangarap at yung kung ano yung ibabalyo ko, kung ano yung gusto ko sa buhay. Kasi habang inaano natin yung kung ano yung binabalyo natin sa buhay, dun nagbabago at na-align yung ating buhay. Nagkakaroon tayo ng peace of mind. Hindi na yung temporary na kasiyahan, di ba? Minsan dun tayo nananatili masaya naman ako. Okay naman ang buhay ko. Okay naman yet. Pag dumating pag nag-iisa na tayo, parang ay, ano ba naman tong buhay na to? Wala kasi tayong ginagawa. More learning talaga. Massive action and massive talaga. Dapat natin, i-lent natin, kasi sabihin natin, may bukas na lang, mamaya na lang, ay aayusin ko muna yung ganito, ganon. Saka na lang ako tatrabahuhin ang pangarap ko. So ganun, naka-stuck tayo dun. Hindi natin inuuna na paglabanan yung pinaka-hardest na time sa ating buhay. Ganon, diba? May ganon din time ako na minsan, ay, nakakapagod. Ayoko, gusto ko na sumuko. Magtatrabaho na lang ako. Pero kahit na magtrabaho ng 5 years, Diyos ko, kung kumikita ka ngayon ng napakalaki, pero ang katawan mo parang latutay na hindi mo na alam kung ano yung mga ginagawa ng mga yung family mo, yung mo, kasi ang pinaka-importante sa atin ay time. Ang pera, kikitain natin yan. Magtrabaho lang tayo ng gusto, ay pwede natin kitain yan. Pero ang time, hindi na natin mababago yan. Hindi na natin mababalikan. So yun yung mga time na realize ko na hindi ko na kayang ibigay yung nawalang mga milestones sa nawalang milestone na miss ko dahil sa gusto kong kumita, gusto kong magkaroon ng yung buhay ko, yung magkaroon ng kaginhawahan, pero hindi pala yun ang sagot. Simple lang, sa simple na paggawa ko ng small step for my whole body, a whole life na bago. Sasabihin nila, ang business naman yan, business,
digital, pare-pareho lang naman yan. Siguro yun ang mauuna natin expression sa ano natin. Hindi natin alam kung ano yung talagang tunay na meaning ng business na to. It's amazing. Makikita mo ko. It's amazing business. Hindi siya basta-basta na business na tuturuan ka lang na kumita ng to earn or maging stable ang financial mo. Tuturuan kang paano maging masaya sa buhay natin at makuha mo yung talagang peaceful na pwede kang matulog, pwede kang habang ko dito, habang tinutulungan ko yung sarili ko na mabago at pinupush ko talagang matuto kung ano yung talagang yung transformation at saka sa yung ating utak paano may magkakaroon ng changes talaga yung mindset natin. Yung pala ang pinaka mahirap na hindi kasi tinuturo sa sa school yun, 'di ba? Tuturo lang sa atin sa school, magkaroon tayo ng knowledge. Yes, magkaroon ng knowledge. Pero ang dami sa mga nakapag-aral na they felt I'm lost. Sino ba ako? Saan ba ako pupunta? Hindi nila alam talaga yung gusto nila sa buhay. Diba? Dito, tinuturoan kang i-discover yung talagang ikaw at i-align yung talagang mo, yung mahalin muna ang sarili mo, kasi pag inuna natin mahalin ang ating sarili, yan yung pinaka yung magandang decision na kasi habang minamahal natin ang sarili natin, natututo tayong mahalin yung mga ma-appreciate yung mga nasa paligid natin. Yun yung na ipagmamalaki ko na learning na natutunan ko dito. So massive action lang. Massive action sa ating mga pangarap. Kasi kung ipabubukas-bukas natin, mamaya na lang, bukas na lang, may busy ako wala akong time parang umaayaw ka sa yung parang sa chance na yung mga yung posible mapa sa atin. Yun yung mga so bakit ginagawa to? Kasi yung pala ang maganda sa buhay, no? Kahit simpleng lang to share others, parang mas napapataas mo yung kung ano yung ikaw. ang sarap sa puso pagising mo sa umaga, parang hindi naman lahat ng yung mga successful ay okay pala dyan, maayos pala yan, madali yung journey. Mahirap din, pero sa lahat ng hirap at sa lahat ng failure at sa lahat ng dagok ng dun ako natuto na maging strong at malaman yung talagang purpose ng buhay ko at kung talaga yung ibinabalyo ko, yung ibabalyo ko, yung ko
i-share ko sa ano. Habang nag-share ka, tinataas din natin ang ating sarili. Yun. Wala naman ang pakalim sa kanya. Parang gano'n. Sumisimba tayo lang. Sumisimba tayo lagi. Inaano natin. But yet, wala tayong pakialam sa ibang tao. Kung ano yung bahala sa buhay niya. Basta ako, kumakain ako ng 3 beses sa isang araw. Ganun yun eh. Meron din naman mga taong aayusin ko na muna yung ano ko. Parang nag-i-aiming lagi na aayusin hanggang sa tumakbo ang oras. Ilang taon na tayo. Ang oras tumatakbo. Kita mo na nung nag-forward ako dito sa business ay nasa 50 ano pa lang ako, 51. Ano yan? Ngayon 52 na ako. Oh, 'di ba? Napaka bilis ng panahon. Kaya kung iaasa lang natin yung meron namang mga taong tutulong sa akin. Meron naman ako si husband. Nandiyan naman para 'di ba, magbigay ng aking needs. Andiyan naman yung yet pag kagulo-gulo na, wala na. Yung parang hindi mo na alam kung ano gusto natin sa buhay natin. So we need to learn talaga. Yun yung maipagmalaki ko na kung bakit ako nag-stay for being a digital business owner, at mas minahal ko ang yung journey ko ngayon kaysa sa mag-work. Kasi naranasan ko sa work naman, pag nandito kasi ibang bansa, halos yung pride mo, yung mo, parang sinasamba mo na even though na yes, sabi nila yung respeto or yung kaso parang ang pangit halos wala na yung pride mo, halos kainin mo na lang asan nagtatrabaho sa supermarket, halos santuhin na nila yung mga yung nakakapagod kasi yung pakainin mo na lahat yung pride mo, yung kahit tama yung tama ka, mali pa rin. Kita mo how many people na nagtatrabaho na katulad ko. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ako ilang beses ako na accident. yung supermarket cart, ilang beses nasagasaan niyang pa ako. Hindi man lang merong tao magsusorry, pero even yung mga iba, ano ba? Ano ka dyan abala ka dyan, jama ka dyan, parang ganun. Yung nagtatrabaho ka tapos biglang ganun yung trato sa'yo, tapos pag yung itrato mo sila, Diyos ko, yuko ka ng yuko, yung parang lahat na parang sinasanto mo na sila. Parang nakakapagod yung ganun, diba? Yung own identity mo nawawala na. So walang magagawa kasi nasa ibang bansa tayo. Kailangan natin makisama, makibagay. Kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-retire ng early, just because marami sa ating mga
OFW na halos kinakain na tayo ng hindi na natin ipinapakita yung own identity natin, at yung dahil sa kagustuhan natin masagutan yung ating yung pamumuhay, halos i-down na natin lahat ng ating pride, ating sariling identity, or sinasamba na natin, gumagawa na yung kahit mali na yon, pero dahil lang sa tunog ng pera nakakalimutan na natin yung value natin at yung pagiging tao natin. So yun yung pinaka masakit siguro sa isang tao, na even though kahit pride mo na wala na hindi mo na maipakita yun talagang yung ikaw, pero pag ikaw ay natuto tayong mag-aral, magkakaroon tayo ng mas yung parang lakas ng loob at maipagtanggol ang ating sarili. Yun yung pinaka masarap sa almost dito sa Japan. Sabi nila, yun nga, pag salaryman ka, dapat laging ibinababa mo yung sarili mo, inaano mo. Parang nakukornihan ako dun eh. parang nakakapagod yung ganon. Sabi ko, ano ba naman, tao rin naman ako eh. Kaya yung anak ko, yung pag namimili kami sa supermarket, pag yung sa cashier, talagang ano niya, arigatou gozaimasu, yung parang niya, yung ang laki ng respeto niya sa mga staff ng kasi nakikita niya yung kung paano yung position ko sa trabaho. Nakasama ko siya kasi lahat ng anak ko ay nagsimulang magtrabaho. Ako yung naging same company. Doon ko sila, itinrain muna na bago sila pumunta sa ibang company, makita nila kung ano yung klase na trabaho na ginagawa ko. Yun. So nakita nila kung paano ko sila buhayin, paano ako ano yung posisyon ko sa trabaho at ano yung ginagawa ko, kung ano yung nangyayari sa trabaho. Halos hindi nila ma-appreciate or hindi nila nakakapagod naman pala yan. yung buso ko, the first na niya, tuwan-tuwa yan dahil magkasama kami. Ako nagturo sa kanya mag-cashier, although kaso nagstay lang siya sa work ko ng almost 1.5 years kasi nga sa sobrang hirap nung pagiging cashier. Sabi ko, mag-staff na muna siya doon kasi at mag-concentrate na muna siya sa pag-aaral niya. Yun. Dahil kaya ko talagang gustong gusto talaga niyang makasama ako
trabaho. Kasi yung panganay ko, ganun din eh. Pinasok ko din sa ano. And thankful ako sa company ko just because hindi na talaga dumaan sa yung pag ano, yung maraming ano, yung parang pag nag-a-apply ka, pasok ka agad. Kaya sa 15 years ko, syempre, marami din akong ano na dapat pasalamatan, kaso hindi yun yung buhay na gusto ko, or hindi yun yung sasagot sa ano ko, sa mga pangarap ko, at sa mga yung pangarap kong ano ibabayo ko. Kaya yun yung ano reason bakit gusto kong ano mag-retired, just because hindi yun yung gusto kong magkaroon ng peace of mind. Yun, di ba? Yung freedom sa sarili ko, freedom yung para bigay ko yung talagang ako. Di ba? Kaya yun yung mga reason bakit nagstay ako as a digital business owner, kasi dito i-value, dun tuturuan kang malaman yung kung ano yung value mo, kung ano yung lens mo para ma-align, at yung kasi ang ganda, 'di ba? Meron ka ng system na tumutulong para maging successful ang business mo. Then meron ka pang community to support sa business mo para maging successful. Tapos lifetime learning, hindi lang sa pagbi-business, and paano mo ma-maintain yung pagiging yung value na pagiging ikaw, or yung mga pangarap mo, at magkaroon ka ng peaceful. Yun lang nga naman ang kahit na sinong tao gusto lang naman ng 'di ba, physical health, mental health, 'di ba? Kasi almost sa mga natin, kahit na nakapag-aral ng napakataas, but the mental is parang hindi mo alam kung saan pupunta. 'Di ba? Yun yung mga pananaw. Parang hindi mo maano, ang hirap pakibagayan. So we need to yung mental health natin, kailangan natin palusugin. Then financial health, kasi kung lagi tayong nag-aiming na lang sa pagtatrabaho, at hindi na natin halos yun na lang ang gagawin natin sa buong buhay natin, 'di ba? Parang ang hirap, walang peaceful. Hindi natin laging puro temporary na aliw-aliw, temporary na hindi siya sustainable. So yun yung reason na hello, jogging ka kuya? Jogging ka? Gambate. Oh, may Pilipino. Nagja-jogging din katulad ko. Nagpapatanggal ng Yan. Yan ang maganda sa kailangan natin ibigay ang good smile natin. We don't know kung sino yung may encounter natin everyday, but kailangan natin pero kung malaki yung problem, walang saya, hindi ka makakabati ng ganun, diba? So we need to align talaga. Yun lang ang pinaka best. So that's it po, at ko na basta keep going tayo and take action sa ating mga pangarap. Sa bawat na action na simple step na gagawin natin,
yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip. Yon. We need to learn to grow ourselves, grow yung ating mindset, at kasi pag hindi natin i-change talaga, mai-stuck tayo, at yan ang magbibigay sa atin ng bad health sa katawan. Stress, yan ang ang stress ay one of na nagbibigay ng cause ng sakit sa ating katawan. So, i-love natin si body, i-love natin si brain, i-love natin si and control natin yung brain and emotion natin. We need to study, pag-aralan yan. Yan the best na kasi hindi na ituro sa atin sa school yan. At be humble na matuto sa ibang tao, kasi pag hindi tayo natutong maging humble at lagi natin, ay kaya ko yan, simple lang naman yan. Ganun eh. So yun lang po ang mai-share ko for today, and good luck po sa atin for the whole day. Have a nice day, and huwag tayong susuko sa ating mga pangarap. God bless!